Breaking news, grabe na ito, kalutangan overload ang declare. Ano to? Pabuwang-buwang lang. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Talk PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Talk PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news, mawawala na ng kuryente at gas. Naku po! Pero wala daw krisis. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Mga kababayan, alam mo yung pakiramdam na parang unti-unti nang pinapatay ang ilaw, hindi lang sa bahay mo, kundi sa buong bansa, pero wala pang krisis. Grabe, totoo ba yun? Maapektuhan nga ba pati ang kuryente natin? Kasi sa totoo lang, no, may nakikita ako sa Facebook na mga pinopost na maaaring may 3 buwan daw mawawala ng kuryente. Eh tayo nga lang mawalan tayo ng kuryente. Ilang oras lang talagang busit na tayo. 'Di ba? Lalo pa kaya yun kung 3 buwan. Ano na kayang gagawin natin lalong-lalo na kung meron kayong mga anak na pawisin sa bahay? At merong mga tao na, syempre, may mga tao na hindi sanay sa init gaya ng may mga sakit, may mga high blood, may mga sakit sa puso. Bawal sa init yan. O, ngayon, nagtataasan ng gasolina. Crudo. Diba? Baka mauso na mga e-bike niyan. O, tapos naman ngayon, mawawala naman ng kuryente. Baka mauso naman solar niyan. Grabe na yung crisis na nangyayari ngayon. Tapos sinasabi nga naman nila wala daw crisis na nangyayari sa bansa natin. Kasi yan ang hirap sa kanila eh. Pilit pa rin nilang pinapakalma yung tao kahit alam naman natin na dapat na tayong maghanda sa kung ano man ang mangyayari. May balita na posibleng mawalan ng kuryente, tapos gasolina pa, pataas ng pataas. Pero ang gobyerno, parang walang direksyon. O mas masaklap pa, parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Grabe. Habang tayo, pinagtitipid, di ba? Sila naman, party ng party. Sila nagkakanya-kanya ng pahayag, hindi man lang mag-GC. May nagsasabing walang oil crisis, pero sa realidad, merong executive order na emergency power. Pero walang oil crisis, ha? Doon lang sa Middle East. Sa kanila kasi, sa totoo lang, kaya nila nasasabi na wala pang krisis dito sa Pilipinas na nangyayari. Kung tutusin, hindi talaga nila mararamdaman yan kasi sila yung mapaperang tao. Wala naman silang problema sa buhay nila. Kaya kung ano man yung nangyayaring problema sa bansa ngayon, kung yung mga yan ang magsasalita at sasabihin nila na hindi naman natin nararamdaman, kumbaga, itong crisis na to, wala pa yan. Diba? Everything is under control pa yan. Sa kanila. Kasi yung mga yan, hindi marunong tumanaw sa baba. Hindi nila marunong tignan yung mga nasa laylayan. Pero ko sila, marunong silang tumingin sa laylayan, alam nila na talagang tong bansa natin, talagang naghihingalo na. Diba? Ikaw na mismo nakakadam sa bulsa mo. At hindi lang yan. Pag-uusapan din natin dito yung mga TNBS driver na pinangakuan ng ayuda pero nga. Wika nga. Yung mga senador na umiinit ang ulo sa hearing. Naku, pag-usapan natin yan. Naku, mukhang magsasabunutan na kanina. Wala lang yung sekretary. At ang tanong na hindi pa rin nawawala, eto, talaga bang absuelto na si Romualdez? Kasi yan ang pinalalabas ng kanilang tuta dyan sa kamera. Kung gusto mo maintindihan kung ano talaga nangyayari, hindi yung... Paano magiging absueldo na hindi pa na nga naiimbestigahan? Paano naman yung mga testigo na nagdadawit sa kanya? 'Di ba? Hindi nga natin nakitang humarap yan eh. Yung tipong pagpapunta sa kanya yung usapan talagang iniiba. Kailangan hindi natin pag-usapan yung si Tambi. Ganun. Paikot-ikot na press release kasi yung press release puro bayad yan mga kababayan. Bayad yan. Alam mo naman bayaran na media.
manood ka hanggang dulo dahil sa vlog na to, hindi ko babasahin ang script nila. Babaklasin natin ang katotohanan, iisa-isahin natin, talagang hihimayin natin. Oh, di ba? Ang mga issue para mas maintindihan po natin mga kababayan. Okay? Kasi alam mo, matindi na talaga 'to nangyayari. Ito kapansin-pansin ito ha. Ng traffic. Yun lang pala ang magsosolve sa traffic, taas ng gasolina. Pero kahit ba sabihin natin nakakatuwa dahil wala ng traffic, nakakalungkot pa rin yan. Kasi hirap na hirap yung mga kababayan natin mag-commute ngayon. Tapos, yung sinasabi nilang walang fair hike, walang ganyan, walang pagtaas-taas ng presyo, hindi po totoo yan. Nagkakanya-kanya na po ang ating mga public transportation ng pagtaas ng presyo. Diba? Kasi talaga sa totoo lang may posibilidad talaga sila na magtaas ng presyo. 'Di ba? Syempre kung hindi sila magtataas, tayo naunawaan naman natin yung mga drivers natin. Na mga pampasahero, maunawaan naman natin kasi sa tutuusin lang, no. Hindi naman pwedeng yung kikitain nila sa pamamasada nila mapupunta lang lahat sa gasolina. Lalong-lalo na kung nananaryahan lang sila doon sa sasakyan. 'Di ba? Sa jeep, sa mga tricycle, sa mga 'di ba? Kailangan talaga nilang magdoble kayod. Ngayon, syempre, ang gagawin nila dyan is tataasan nila yung pamasahe. Diba? Ayun lang talaga yung choice Nataasan nila yung pamasahe para kumita sila. Kaso nga lang, ang nagiging problema, nagtataasan niyang ganyan, gasolina, pamasahe, lahat-lahat, bilihin. Ang problema, yung sweldo ng mga tao, hindi nag-i-improve. Hindi tumataas. Kahit nung walang krisis, hindi rin tumataas. Bagkos, ang mga tao sinasanay sa ayuda. Kaya ako lagi ko sinasabi, kung wala namang krisis na nangyayari, huwag maglabas ng ayuda. Huwag magbigay ng ayuda kasi baka kailanganin yan sa pinakamabigat na krisis. May kaso nga lang, nakikita natin parang mga one day millionaire, tira ng tira sila ng ganon. Nagsasayang sila ng pera, no? Hindi porket akala siguro nila sa susunod pa naman magbabayad pa naman ng buwis yung mga tao. O kaya yung pinapatupad na yung VAT, 'di ba? Yung VAT babaan sa mga binibili, 'di ba? Para naman kahit papaano yung mga Pilipino is magaan-gaan din naman, gumaan-gaan din naman yung pakiramdam, yung mga isipin sa mga ganyan. Kaso hindi nila binibigyan ng solusyon Yung mga solusyon nakahain na sa kanila May mga solusyon silang dapat na pwede nilang gawin. Kaso nga lang nagtatanga-tangahan lang sila sa mga nangyayari. Tama ako, mga kababayan? I-comment nyo dyan. O, yung mga tricycle sa inyo, di ba, nagtaasan na. Yung mga jeep sa inyo, nagtaasan na kahit wala pang abiso ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Mahina kasi nilalang yung gobyerno Walang kamay na bakal kaya hindi na sinusunod. Alam mo kung bakit din? Kasi hindi naman kasunod-sunod. Walang respect, ika nga. You need respect Kailangan mo ng respeto para sumunod. It's not just salita o paandar, kesyo nagmamagaling, kesyo may mga sinasabi. Wala nang respeto. Gusto nyo malaman kung paano ka walang respeto ng mga Pilipino dito kay Marcos? Gusto nyo? Doon pa lang sa mga nakalusot na flood control, di ba? Kung sakasakaling wala siyang kinalaman, talagang parang tutulog-tulog ka sa pansitan kung gano'n. Lahat ng mga kalokohan na nangyayari ngayon sa gobyerno, ibig sabihin, talagang harap-harapang kanilang binabastos kung talagang wala siyang kasalanan. 'Di ba? Kung sasabihin niya, wala akong kasalanan dyan, wala akong alam dyan, ibig sabihin, ginagawa kang bata ng mga nasa paligid mo. Hindi ka kinatatakutan, hindi ka iniiwasan, hindi ka nila pinangingilagan dahil wala 'Di ba? Kung nakakalusot yung mga ganyang klaseng problema. Kaya ngayon, ang talbog ng mga problema sa kanya napupunta. O ito, sample lang ito Sample lang na wala ng respeto, wala nang nabibilib, wala nang gumagalang dito sa presidente natin. Kaya dapat talaga mag-resign na itong animal na to Wala ka ng moral ascendancy. Puro moral descendancy ka na lang. Wala ka na. As in, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Ito, panoorin ninyo ito, Dito niya yan, mga pinauwi. Kakamay dapat si Marcos walang kumakamay sa kanya. Kaya Ito nga yung nakita ko sa Facebook. Yung mga nag-uuwian ng mga OFW na kababayan natin. Parang dire-diretso lang sila, hindi nila pinapansin ito. Kasi di ba, syempre,
Oh, makikita mo, presidente, kahit paano may starstruck ka. Lalapitan mo, lalong-lalo na kung tinulungan ka. 'Di ba? Talagang, uy, salamat, Mr. President, sa ginawa mong tulong sa amin. Talaga lalapitan ka. Kaso parang yun nga yung nakikita ko sa video, talagang walang lumalapit sa kanya. Buti pa kay Norman Mangusin. Pag napupunta sa ibang lugar, kahit papaano may lumalapit na tao. Oh. Baka naman hindi siya nakikita. Baka invisible siya nung mga panahon na yan. Palakpak na lang siya. Tingnan niyo. Oh. Tingnan niyo yung kamay niya. Oh, nagtaas siya ng kamay. Oh. Oh, parang kakamay na siya pero walang kumakamay kaya pumalakpak na lang yung animal eh. Oh. Dinaan-daanan siya, parang walang presidente sa gilid. Tumalikod na lang siya. Parang kala siguro security. Hindi, malay natin, di ba? Pagod lang yung mga kababayan natin, hindi lang siya pinansin. O, bigyan na lang natin ng katwiran. Malay mo, pagod sila. O, hindi nila napansin, parang hindi na ako makakapagkamay sa'yo kasi pagod na ako, pasensya na, next time na lang. Di ba? Okay, sabi niya, ang ina, napapaya ako dito, talikod na lang ako. Oh, ayan no. Kita nyo? Oh, alam nyo kung bakit, mga kababayan? OFW to Ito yung mga supposedly pagdating sa politika, pagdating sa paghanga sa mga government official, mataas ang ano nila. Oo. Kasi doon sa kanilang mga bansang kinatutuluyan, ang mga politiko hindi nakikita. Yung mga hari-hari dyan, hindi nakikita. Dito, minsan pag nakita mo, hahanga ka, kaya tingnan mo, pag si BP Sara Duterte ang nakikita nila, grabe hiyawan. Oo, nakikita Grabe ko yung mga talaga. tao para nakakita ng Korean pop star. Totoo, di ba? Pag si BP Sara Duterte, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, baka sabihin ng iba dyan, presidente yan, siyempre hindi sila kakamay, hindi sila kakaway, hindi sila yayakap. No, 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 no. Nung panahon ni Pangulong Duterte, witness kami dyan, witness ako dyan. Kasi nakasama rin ako sa ilang mga, sa sarili kong kapasidad, hindi ho, sa gobernong paggasto, sa sarili kong kapasidad. Di ba, alam nyo naman, mahilig po ako magbakasyon eh. Minsan sinasabay ko sa state visit ni Pangulong Duterte. Siyempre, nakakapasok na lang tayo doon kasi nasa opisina din tayo ni Mocha Uson. Pero hindi tayo kasama sa entourage niya na binabayaran ng gobyerno. Sa atin lang yun, sarili lang natin. Pero nakikita ko ho, yung mga tao, bawal pumunta doon sa hotel ni Pangulong Duterte pero naka-standby sila. Pinaalis na sila ng mga pulis ng bansa na yun pero hindi sila umaalis. Sa sobrang, kasi siyempre may protocol. Remember, presidente yan ng ibang bansa. So you have to protect that person or else pag may nangyari dyan, ang masisi dyan yung presidente ng bansang dinalawan ni Pangulong Duterte. Oo. Kaya ang higpit to, lalo na sa Japan. Pero grabe ho. Nagbantay ho yung mga tao doon. Nung pagdating ni Pangulong Duterte, grabe yung mga tao, talaga naghiyawan, naglapitan. Wala na magawa si Pangulong Duterte, todo naman ang kamay, todo pa picture. Pero ito, tingnan ninyo, ano ito? Sige, ano nga ito? Kayo na humusga, hindi din ako, kayo na humusga. Ano nangyayari dyan? Oh. Nilangaw. Parang pelikula lang sa sinehan no? Nilangaw, nilalagpasan lang. Hindi nga, lagi kaya na sinasabi ko, baka mamaya pagod yung mga kababayan natin. Diba? Hindi lang siya nakikita, di ba? O kaya hindi siya nakilala, yan. Ay, natutong pala si BBM, parang ganun. Hindi namin nakita. Hindi namin napansin kasi mas focus kami sa pag-uwi. Baka ganun lang. Bigyan naman natin ng katwiran. Baka may katwiran naman din yung mga kababayan nating OFW kaya hindi siya nakamayan. Kayo kayo mga kababayan natin dyan Kayo, sino yung mga kababayan nating OFW dyan na dumaan na hindi kayo kumamay kay Bakit kasi hindi nyo kinamayan? Ano ba yan? Baka hindi, kahit baka ngiti, hindi nyo rin nginitian. Magtatampo yan. Ako. Tingnan nyo, ni isang OFW walang kumamay. Buti nga walang sumampal sa'yo Wag na ganun, wag naman ganun mga kababayan. Wag naman natin bastusin ng harap-harapan Wag nyo naman duraan. Wag nyo naman siyang ibu o ganunin wag nyo gaganunin Pero pag ginanon nyo, penya akong video Hindi, pero wag nyo gagawin yun. Hindi tama yun. Wala sa kultura natin ang binabastos ang presidente. Unless sobrang sama katulad nito. Hindi. Wag nyo gagawin. Ako, I do not encourage disrespect to the president Kahit pa paano, presidente pa rin yan natin Kahit ayaw natin. Kaya lang ako, nagwo-worry nga ako pag hindi napigilan ng mga OFW Duterte dyan. Pag may sumigaw ng Duterte dyan, wala na. Grabe talaga yun.
Talagang baka umalis yan dyan. Mag-walk out. Eh naku, maniwala kayo sa akin, buti na lang. Yan ang sinasabi ko. Kaya tuloy, kasi alam mo, ang gulo-gulo kasi ng gobyerno ngayon. Sa totoo lang, hindi nga sila magkasundo-sundo kung may oil crisis o wala. Nababalitaan natin kaliwat kanan na magkakaroon daw ng krisis sa kuryente. Hindi na daw sapat yung oil na dumarating sa atin. Eh, alam mo kung bakit? Ito, totoo ito. Napanood ko sa isang news sa international. Nagkakagulo daw kasi sila. Di ba? Nagbanta itong Amerika. Nagbanta, sabi ng Amerika, pasasabugin namin to. Sabi naman ng Iran, sige lang, subukan ninyo. At yari kayong yung mga power plant ninyo, ganyan-ganyan. So, basta nagka-trust talk na silang pareho. Para lang sa natin, maintindihan natin ng pangmasa, ikikwento ko. Nagbabatatan na sila. Tapos nagbigay pa ng ultimatum si Trump na hindi naman pala niya kayang panindigan. So, nag-ultimatum siya, sabi niya, in 48 hours, yayari namin kayo. Ganun. Umabot na yung 48 hours, ang sabi, binawi na lang niya. Nagkausap na kami ng Iran at nagkakasundo na kami at may pag-uusapan kami. Sabay ganun din. Sabay bawi. Alam mo ginawa ng Iran? Ito, panoorin niyo to sa news. Hindi ko lang nailagay dito. Panoorin niyo sa news. Sabi ng Iran, walang ganung usapan, hindi tayo nag-uusap. Grabe nagulat So ako hindi doon. pala totoo yung sinabi na yon. Kumbaga, yung sinabi na nag-usap na sila is hindi pala nakikipag-usap ang Iran. Kailan kaya matatapos yung crisis na yan, yung girahan nilang yan, no? Kasi talaga sa totoo lang, ang daming naaapektuhan. Yan yung sinasabi ko yung yung iba na doon sa China na awayin natin ang China, ganito na patulan ng China. Kita nyo nga dito, malayo sa bansa natin, silang dalawa naglalaban, naaapektuhan na tayo. Lalo-lalo na kung tayo ay makikipaggera pa. Mas matinding epekto ang mangyayari sa atin. Malalagasan na tayo, matinding epekto pa sa pamumuhay natin yan. Yung perwisyo na yan. Ton, mismo yung kanilang hindi tayo nag-uusap, walang usapang ganun. Tapos ang matindi pa nito, pinayagan ng Iran na dumaan yung ibang bansa na hindi sila iniistorbo, hindi sila ginugulo. Sige lang, daan lang kayo. Pero lahat ng kaalyado ng Amerika hindi pa dadaanin. Ako. Ang lupit. Hindi paano tayo kasama din dahil Kaya nga ang tanong nung international news na yun, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas dahil kaalyado natin ng Amerika? Tutang-tuta tayo ng Amerika. yan ang problema sa problema ng Amerika Talagang pati tayo madadamay. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, dapat tayo friendly. Hindi lang dapat Amerika ang kaibigan natin, halos lahat ng bansa dapat Gaya ng ginawa ni PRRD, 'di ba? Nakipagkaibigan siya sa Russia, nakikipagkaibigan siya sa China, nakipagkaibigan siya sa Amerika. 'Di ba? Kumbaga nasa gitna lang tayo, kung sakaling mag-away-away silang tatlo, labas tayo sa usapan. Ang problema, kung pinaninindigan natin dun sa isang bansa, sumasapi talaga tayo at kasama natin, wala, madadamay tayo. Kaya mas maganda yung taktika na ginagawa ni PRRD. 'Di ba? Kasalanan to ni Tariela Tariela kasi masyado kang sip-sip sa Amerika Nakuha mo na ba yung yung gantimpala mo sa pagiging sip-sip mo sa Amerika? Hindi ako, nagtatanong lang ako, meron ka bang gantimpala sa kasip-sipan mo sa Amerika? O baka naman ang kapalit yan. Baka tatanong lang ito, wala akong halong malisya. Nagtatanong lang, baka ang kapalit niya US citizenship. Kasi meron siyang sinabi na pag nanalo daw si VP Sara Duterte bilang presidente, huhubarin niya na yung uniforme niya. Ang tagal naman, ngayon na. Wala namang may gusto sa uniforme mo. Hubarin mo, itapon mo na yan. Sunugin mo na. Naghamon siya pag nanalo daw, no? Kung hindi dadayain, talagang mananalo si VP Sara. Kung hindi haharangin, mananalo talaga. Talagang huhubarin niya talaga yung uniforme niya. Kasi kung meron pang ilalabas siyang matinding kalaban ni VP Sara sa 2028, di ilabas niya. Diba? Ako nga, wala akong maisip. Ilang beses ako nag-iisip, sino kaya pwede makalaban ni VP Sara na malakas-lakas? Diba? Kita mo nga, pati nga si Coco Martin na nananahimik Nababalitaan ko parang sa Facebook gusto itulak sa politika. Diba? Nakita lang nila yung pagtatapos ng Batang Quiapo. Feeling nila parang, uy, bagay pala kay Coco maging presidente ng Pilipinas. Script lang po yun. Diba? Tsaka hindi pa pwede si Mr. Coco Martin, si Sir Coco Martin sa politika. Dahil syempre, wala pa siyang karanasan dyan. Kailangan magsimula muna sa baba.
Kung pwede nga magsimula siyang barangay chairman, mas maganda eh. O, hanggang sa maging konsehal siya. O, di ba? Paakyat ng paakyat yan hanggang sa mahinog siya. Eh, hindi pa pwedeng isa lang siyang hilaw sa pagiging presidente. Wala. Uutuin nyo lang ng uutuin yan, lalong-lalo na yung mga buhaya. Di ba? Wala. Gagamitin lang nila yan. Tsaka alam naman natin si Sir Coco, eh hindi papasok sa ganyan at hindi niya papatulan yung ganyang usapin. Di ba? Tahimik yung tao. Gagawa na nga ng sigabo. Binubulabog pa, sinasama pa. Ang sangsang na niyan, sigurado ko. Itapon mo na yan, walang may interest sa'yo dyan. Di ba? Ang dami mong pagbabantang ganyan, para kang hindi profesional. Profesional na army ba ito? O, sorry, hindi pala army. Profesional ba na komodor itong animal na to? Hindi ganyan kasi umasta ang isang ano eh. Una-una, hindi ka dapat pumapasok sa politika. Hindi mo dapat yan. Di ba dapat hindi kayo political? Kayong mga opisyal ng ating kasundaluhan. Oo. Kasi nasa Navy ka eh. Hindi ka dapat nakikisawsaw sa politika. Pero yung pahayag mo yan, napaka-political yan. Di ba? Napaka-ano mo eh. Ang dami mong hanas kung ako sa'yo ngayon ka na kumalas. Ang dami mong mananalo naman na si VP Sara Duterte. For sure yan. Baka nga hindi na tumagal yung amo mo eh. Dahil hirap na siyang i-handle ang ating bansa. Baka mag-resign na yan. Oh. Pag nag-resign na yan, agad-agad umalis ka na rin ha. Ikaw ang unang-unang aantayin kong mag-resign pag alis ni Marcos. Ito talaga babantayan ko to. Ikaw ang unang-unang lumayas dyan. Ha? Pagka-declare na panalo ni VP Sara Duterte, una ka nang lumayas dyan sa posisyon mo. Huwag ka na magpaalam. Walang interes na magpaalam ka. Lumayas ka na. Alis na. Sinuwang aso. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas Talk PH. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Ban at Bay. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.